So what about the Rome Statute? Ito po ay part ng international law. No? There are 3 international tribunals today. Under the UN Charter, you have the International Court of Justice. Under the United Nations Convention on the Laws of the Sea, or UNCLOS, you have the ITLOS, International Tribunal on the Laws of the Sea. Okay? Now, under the Rome Statute, you have the International Criminal Court. Just to give you a background, dati-rate wala ang ICC. Okay? In the late 80s, nagkaroon ng genocide sa Rwanda. Hindi ko alam kung nasa Netflix pa yung Hotel Rwanda. That's a good movie para makita nyo yung operation dito ng international law. Noong nakaupo yung mga Hutus, pinapatay nila yung mga Tutsi. Nagkaroon ng pagkakataon ng mga Tutsi naman ang nakakuha ng poder ng gobyerno, pinagpapatay naman yung mga Hutus. And the UN intervened. In order to prosecute war criminals, those who committed genocide or mass killings, the UN created the ICTR, International Criminal Tribunal for Rwanda. Okay? Now, late 90s, nung bumagsak ang USSR, sumunod ang pagbagsak ng Yugoslavia. Yung malaking republika ng Yugoslavia known as Serbia invaded the nearby republics na nag-break away, particularly Bosnia-Herzegovina. War crimes were committed, women were raped, men were killed, property were looted. So the United Nations created the International Criminal Tribunal for Yugoslavia, ICTY. At nag-prosper yung prosecution, it led to the arrest and prosecution of Slobodan Milosevic. Kaya lang, when he was sentenced to be executed, parang 3 days before, nag-suicide siya. Kaya nung makita dun sa kulungan, patay na. Well, punctus officio. Yun na yun eh. Several years later, na-aresto naman at isa ng medical doctor sa Austria, yung kanyang military commander, si Radovan Karadzic. Oh. Hindi ko alam kung nakakulong pa hanggang ngayon. Kasi life sentence ang binigay sa kanya. Ngayon, in order to do away with these ad hoc tribunals, the members of the UN decided to meet, finally, in Rome, Italy, on July 17, 1998. July, mahabang yung meeting na yan, and they adopted the Rome Statute. Kaya pag statute, alam naman natin, batas yan, di ba? Pagka statute, ano ba yung statue? Statua? Hindi. Ano yan eh? Statue? Ikaw ba yan? Okay. Statue? Rome Statute ito. So, the Rome Statute created the International Criminal Court. At ang temporary headquarters, o ngayon parang permanent na, sa The Hague, the Netherlands. Okay. Ngayon, it took effect on July 1, 2002. Nung umabot na sa 60, more than 60, ang nag-ratify. So, ang ipoprosecute niya lang ay crimes committed after July 1, 2002. And the Philippines initially signed the Rome Statute on December 28, 2000. But it took us 11 years before the Senate ratified it. Okay? So, noong November 2011, naging member ang Pilipinas ng International Criminal Court. At nagkaroon ng eleksyon, Miriam Santiago was elected in 2012. Ang problema, hindi siya tinawagan kaagad, umabot na ng 2015, hindi pa rin siya tinatawagan. So, isinurrender niya. Kaya nag-election uli sa ICC at doon na-elect si Dean Raul Pangalangan ng UP College of Law. So, siya ang kaisa-isa at tanging Pilipino na naging judge ng ICC. Miriam was the first elected pero hindi siya nakaupo. Dahil sinurrender niya dahil tumakbo siya na presidente in 2016. So natapos ang 2016 election, nanalo si Presidente Duterte at ipinatupad yung Operation Tokmang. Ay, sorry. Tokhang pala sa Bisaya.
yung tok-tok, katok, di ba? Hangyo, kausapin. Pero may mga nakausap tayo, lalo na yung mga nabiktima sa Metro Manila daw, ito ay tokbang. Bakit tokbang? Tok-tok, bang-bang. Ayan. So, di marami ang namatay. Itong grupo ni na Senator Trillanes, kasama itong si Attorney Sabio, they filed a 77-page complaint before the International Criminal Court. Ang complaint nila against President Duterte, ang sabi, repeatedly, unchangingly, and continuously committed crimes against humanity. At yan yung charges sa kanya ngayon. And that under him, killing drug suspects and other criminals has become best practice. Ay, pwede tayong mag-benchmark dito. May best practice pala. Okay. So ngayon, eto na. The International Criminal Court has launched an initial inquiry. That was February 8, 2018. Nung sineryoso ng ICC, particularly itong dating prosecutor, si Pato Bensouda ng Gambia, no? Siya yung prosecutor at the time. Eh sabi niya, alarming, worrying, yung reported extrajudicial killing na 3,000 deaths na raw ito, no? Actually, sabi nung iba, mas marami pa dyan. Ha? Kaya, inimbestigahan itong ating presidente. Of course, sabi ni Presidente Duterte at the time, pag pumunta ka dito, arestuhin kita. Kaya hindi nakapunta. Okay? Now, itinuloy yung investigasyon at ang Pilipinas nag-withdraw from the ICC. Okay? So, napabalita ito sa buong mundo. In fact, New York Times yan. Ha? Are we allowed to withdraw? Was the withdrawal valid? Yes, it was. Under Article 127 of the Rome Statute, a party may by written notification addressed to the Secretary General of the UN. Take note, the ICC is not part of the UN, but it has cooperation with the UN. Kasi lahat ng miyembro ng ICC ay miyembro din ng UN. But not all members of the UN are members of the ICC. Because China, Russia, the United States, Israel, and India are not members of the ICC. Kasi hindi naman mandatory kung ayaw nila. So nag-withdraw tayo. Ni-notify natin ang Secretary General. Now, the withdrawal shall take effect 1 year after the date of receipt. So kailan nag-withdraw ang Pilipinas? March 2018. Okay? Following Article 127, mag-take effect yung withdrawal natin March 2019. Eh kailan na i-file ang kaso? 2017. Maliwanag tayo dyan, ha? Walang political color yan. Okay? However, under Rome Statute, Article 127, a state shall not be discharged by reason of its withdrawal from the obligations arising from this statute while it was party to the statute. Napakalinaw. Di ba? Na-file yung kaso bago tayo mag-withdraw. Ay, hindi naman apektado ng withdrawal natin yan. Okay? Maliwanag. And its withdrawal shall not affect any cooperation with the court in connection with criminal investigation and proceedings. So in other words, nag-withdraw ka, hindi apektado yan. Kaya nga alam nyo, ako, tingin ko lang may mga miscalculation dito yung mga consultant ni Presidente Duterte. Bakit? They're to be blamed. Eh di sana, alam nyo pala na may drugs war tayo, pagkaupo ni Presidente Duterte, nag-withdraw kayo kaagad sa Rome Statute. Nag-withdraw kayo from the ICC. Para pag pinailan ng kaso si Duterte, walang jurisdiction talaga ang ICC. Kasi withdraw na tayo eh. Kaya lang it will take effect 1 year after. Di ba? Eh naunahan sila eh. Pinailan na ng kaso bago pa nag-withdraw. Eh di obvious na ito, no? Ayan. So, ito ngayon ang status natin. Nag-withdraw tayo March 17, 2018. Following Article 127 ng Rome Statute itself, ang effectivity nito ay March 19 daw, 2019. Or March 18. Pero ang nakita ko March 19. So well within
our membership nung ma-file yung kaso. Hindi na kailangan pang i-memorize yan. Now, the withdrawal itself was challenged before the Supreme Court. Okay? Kasi ganito ang teorya nitong si Senator Kiko Pangilinan. Siya ang petitioner dito eh. At the time, senator siya eh. Kaya pag tumakbo itong Vice President, iboboto ko ito. Pero ang condition ko, kunin niya ang presidente sa Grace Po. Pagka presidente niya sa Grace Po at siya ang vice, iboboto ko sila. Para maganda ang sigaw niyan, Po at saka Kiko. O, di ba? Pero wag lang natin pagsasamahin kasi medyo mahirap ang dating yan. Okay. So, Senator Pangilinan went to the Supreme Court challenging the withdrawal. At ang respondent ay si Secretary of Foreign Affairs Alan Peter Cayetano. Kasi siya ang Foreign Affairs Secretary. O, sabi ng Korte Suprema, ang teorya ni Senator Pangilinan, di ba pagkapapasok tayo sa treaty, kailangan ng concurrence ng 2/3 of the Senate? Don't we need the same concurrence when we withdraw from the treaty? And the Supreme Court said, no, we do not need that concurrence. While the Philippine Constitution provides that a vote of 2/3 of all the members of the Senate is required in ratifying a treaty, there is no similar specification. Pag nag-withdraw tayo, walang nakalagay na gano'n sa konstitusyon. Therefore, vesting the power to withdraw in the President alone. Kaya legal yung pag-withdraw ni Presidente Duterte. Walang problema doon. Why? Ito ang sabi ng Korte Suprema. The President as the primary architect of foreign policy ay subject sa Constitution and our statute. At ni-remind din ng Korte Suprema itong mga petitioners sa buong Pilipinas na kahit na wala na tayo sa ICC, meron tayong batas na ipinatupad na noong 2009 pa para parusahan ang mga crimes na nasa jurisdiction ng ICC, like genocide, war crimes, and crimes against humanity. They can be prosecuted in the Philippine courts. That's very clear. That's Republic Act 9851. That's our compliance to the Rome Statute. So even if nag-withdraw tayo, pwede silang i-prosecute dito. Huwag kayong mag-alala. Yan ang sabi ng Korte Suprema. But still, despite our withdrawal, despite the decision of the Supreme Court, the ICC prosecutor continued with it. But, nag-request ang Pilipinas. Pwede ho ba suspindihin ninyo ang investigasyon ninyo? Sabi sa ICC prosecutors. And the ICC prosecutors agreed. O sige, hindi kami mag-iimbestiga kasi nag-request kayo. But make sure na i-file ninyo ang corresponding cases to show that you are prosecuting these cases in your courts. The problem was, after a year, walang prosecution sa Philippine Court na nangyari. Kaya, yung bagong prosecutor ng ICC, si Karim Khan, itinuloy ang investigasyon. Pero wag ka, itong Karim Khan na ito, on lead yan, ha? Kasi may kaso ito ng sexual harassment doon sa isa niyang staff. Kaya iba ang prosecutor ngayon, yung assistant niya. Okay? So nag-resume ang investigation. Bakit? Kasi naman, binigyan kayo ng 1 year. Hindi naman kayo nag-prosecute eh. Di ba? So kaya ito na, inilabas ang warrant. Kasi yung prosecutor, ipinail yung kaso. At then, ginawa nung pre-trial chamber, nag-issue ng warrant. Okay? O ngayon, inaresto ang presidente ng Pilipinas. So tanong, bakit inaresto? Kasi may warrant eh. O kailangan ba dala-dala talaga ang warrant? Pag inaresto po, I know you know this. Kaya lang sa mga social media, bakit hindi naman dala yung warrant? Hindi naman kailangan dala-dala palagi ang warrant ng arresting officer eh. Di ba? Yan sinasabi ko, little learning is a dangerous thing. But as soon as practicable, ipakita mo. Ang sabi nitong si Chief PNP ngayon, si General Torre, binasa ko sa kanya yung Miranda rights, pinakita namin sa kanya yung kopya ng warrant. Hindi naman kailangan yung papel, pinakita daw sa cellphone. Well, tinatanggap naman yung electronic evidence ng korte. Ayan. So ngayon, marami talaga. Alam nyo, pag ayaw may dahilan, pag gusto may paraan. Okay? So ngayon, ito ang sabi, Article 59 of the Rome Statute. Ito ang ini-insist ng mga pro-Duterte, siyempre kasama si Amy Marcos. Ha?
That state party which has received a request for provisional arrest or for arrest, dapat daw, saan ito? I-surrender muna doon sa proper judicial or competent judicial authority. Madaling lusutan ito eh. Bakit hindi na isinurrender sa proper judicial authority? Kasi, nung mag-withdraw ang Pilipinas from the Rome Statute, hindi na tayo bound ng mga provision na ito. Kaya kahit hindi dinaan sa competent judicial authority, the Philippines is not violating the Rome Statute because in the first place, we have withdrawn and we are no longer member of the Rome Statute. Wala nang jurisdiction sa atin ang Rome Statute. Wala nang jurisdiction ng ICC sa atin. Kaya pwedeng hindi na ito sundin. Option ng gobyerno kung susunod o hindi. Pero alam nyo, magkatapatan tayo. Inaway kasi nila ang presidente. Di ba? Kung di mo inaway ang presidente, hindi mangyayari yan. Di ba? Ako naman, wala naman tayo pinapanigan dyan. Wala naman dyan sa dalawang yan ang binoto ko. I have to admit, noong 2016, bumoto ako doon sa Presidente Duterte. 2016. Pero noong 2022 na, wala na akong binoto sa kanila. Ang binoto ko ang gusto ko sana, si Manny Pacquiao. Bakit? Ang problema natin ay bakuna. Kung nanalo si Manny Pacquiao, wala tayong problema. Kasi siyang boxing champion. Di ba? Okay. Ngayon, hindi na tayo bound ng Rome Statute. At ang sinusunod na natin ay yung 9851. Ano yung 9851? That is our law on crimes against international humanitarian law, genocide and other crimes against humanity. At ang ini-insist ng gobyerno, ayan, yung Section 17. Instead, the authorities may surrender or extradite. Sabi nung isang senador, di ko pa pangalanan yung Alan Peter Cayetano, bakit hindi nyo in-extradite? Bakit sinurrender nyo? Sir, ang nakalagay po dito, or surrender or extradite. Ginusto ng gobyerno isurrender di ba? Anong gagawin natin? Wala tayong magagawa nang ginusto ng gobyerno Okay? Ngayon, sabi ni Presidente Duterte, walang jurisdiction ng ICC. Opo, dahil nag-withdraw na tayo. Pero nung ma-file yung kaso, may jurisdiction pa yung mga senador, ito rin ang sinasabi, yan. Ito rin ang sinabi ni Senator Bato. Senator Bato, Ayan. Ngayon, ang sabi, may jurisdiction pa ba ang ICC? Kay Presidente Duterte, ang sagot ng Korte Suprema, mechanisms that safeguard human rights and protect against grave offenses sought to be addressed by the Rome Statute remain formally in place in this jurisdiction. Kaya nating i-prosecute. Further, kaya lang may mga abogado nagsasabi na ito daw ay obiter dictum. I disagree. This is not an obiter dictum because it is part of the main ruling. Further, the International Criminal Court retains jurisdiction over any and all acts. Walang exception. Committed by government actors until March 17, 2019. Nagalit si Lito Lapid, Robin Padilla, Jinggoy Estrada, at Bong Revilla. Bakit? Bakit to kami nadamay? Hindi. Actors kayo, actors. Ang sinasabi po dito, government actors. Okay? So, ibig sabihin ng Korte Suprema, nananatili ang jurisdiction ng International Criminal Court sa lahat ng ginawa until March 17, 2019. Yun yung effectivity ng withdrawal. Therefore, withdrawal from the Rome Statute does not affect the liabilities of individuals charged before the ICC for acts committed up to March 17, 2019. Tanong, kailan ba na-file yung kaso? 2017 Kailan nag-take effect ang withdrawal? 2019. Di talagang pasok. Supreme Court nagsabi niyan, hindi ako. Doon lang tayo sa ruling ng Korte Suprema. Okay? May mga mababasa kayo na obiter dictum po yan. Wala naman nakalagay na obiter dictum yan kasi hindi naman ito separate na opinion na ang obiter ay unrelated. This is related. Dahil ina-address nito yung worry ng mga petitioners
na pag nag-withdraw na tayo sa ICC, baka hindi na mapaparusahan yung mga nademanda. Eh sabi ng Korte Suprema, huwag kayong mag-alala kasi nananatili ang kapangyarihan o jurisdiction ng ICC hanggang March 17, 2019. What is obiter dictum there? Di ba? Yun. Kaya lang, siyempre, bilang mga abogado, may kanya-kanya tayong pagtingin sa batas eh. Kaya lang para sa akin, ay doon lang tayo sa desisyon ng Korte Suprema. And this is the decision of the court. I did not add or subtract from that. That's the decision of the Supreme Court and you can read that in the case of Pangilinan Boyce Cayetano, March 16, 2021. 500 years after Magellan landed in Limasawa Island. March 16, 1521 yun. Oh, paliwanag. Okay. At ito na nga po ang mga nangyari. Wala naman na ito na, no? Pero ano sabi ng presidente? Well, ito yung palusot. Ito yung sinasabi ng presidente, bakit isinorender? Well, to some extent, may punto naman siya. Kasi nga, part tayo ng International Police, Criminal Police Organization or Interpol na kung saan nakikipag-cooperate tayo. Di ba? Pati nga yung pag-aresto dun sa isang congressman, ay nakikipag-coordinate tayo sa Interpol eh. Kaya may isa pang ipapa-aresto yata na nandun sa dahig, na panay ang banat sa presidente. Alam nyo, ako kasi ang idea ko dyan, kahit sino nakaupo, whether you like that person or not, you respect the authority. Di ba? Parang sa judge yan eh. Nag-appear ka sa court ni judge, yung judge kaklase mo, kaaway mo. At alam mo na 10 ulit siya nagbar bago siya naging abogado. Pero judge siya, ikaw abogado, igagalang mo yun eh. You respect the position, not the person. Diba? Kahit alam mong hindi siya honorable, your honor pa rin ang tawag mo eh. Wala kang choice kasi yun ang posisyon niya eh. Oh. Kaya, siguro, kahit hindi ko binoto ang presidente, igalang natin. At hindi natin pagtatawagin ng kung ano-ano pangalan, lalo na sa international community kasi kahihiyan ng buong Pilipinas yan eh. Oh. Di ba? Presidente mo, alam mo palang bangag, bakit mo ibinoto? Alam mo palang drug addict, ba't hindi mo isinama sa tokhang? Di ba? So babalik yun sa kanila eh.